Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating pong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 14, talata 22 hanggang 33. Ang sabi po dito, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantang pinapauwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad na makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo! Sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparian ninyo ko sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumusad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit na mapansin niya ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. "Sabigipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang papuring pagsamba ay para lamang po sa Kanya. So ito pong binasa natin mga kapatid, ito po ay pamilyar na account sa Bible na kung saan ang ating Panginoong Hesus ay lumakad sa tubig. At syempre, hindi lamang siya ang nakalakad sa ibabaw ng tubig, ganun din si Pedro. So dito may kita natin mga kapatid, ang senaryo po dito ay matapos magpakain yung ating Panginoong Hesus ng 5,000 katao, no? Hindi na bilang yung mga bata at yung mga babae, ay matapos na yun ay pinasakay ni Jesus sa bangka yung kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Kasi alam naman natin na ang ating Panginoong Hesus ay lumilibot, no? Pupunta-punta sa ibang mga lugar upang ibahagi ang salita ng Diyos, ang kagalingan, ang kalayaan, no? Yung kapatawaran ng pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, yung kapatawaran ng kasalanan, di ba? Ito yung palaging ipinapahayag ng ating Panginoong Hesus. So dito may kita natin nakasakay na sa bangka ang kanyang mga alagad. Ang sabi doon, si Jesus naman ay pumunta sa isang burol at nanalangin. Kasi may kita natin talaga yung na naglalaan talaga ng oras ang ating Panginoong Hesus sa pananalangin. Na kung isipin mo, na kung isipin natin, no, Diyos na nga siya, no? And the same time, meron siyang kakayahan, meron siyang kapangyarihan. Bakit pa kailangan niyang manalangin, di ba? Pero dito, pinapakita lang kung ating Panginoong Hesus ay nananalangin, how much more tayo, di ba? Hinihingi ni Jesus yung kalooban ng kanyang ama, yung patnubay pa rin ng kanyang ama, na masunod yung kalooban ng kanyang ama sa kanyang buhay. Ganun naman yung reason, bakit tayo nananalangin. Nananalangin tayo, hindi para humingi lang. No? Yung kasi tayong mga tao, no? Doon tayo magaling, no? Sa paghingi. Pero iba sa ating Panginoong Hesus kasi ang hinihingi niya, maganap yung kalooban ng kanyang ama. Hindi niya iniisip yung kanyang sarili lang, di ba? Kundi more talaga sa prayer niya para sa kapakanan ng kanyang mga lingkod, no? Sa kanyang mga apostoles, sa kanyang mga alagad. At siyempre sa panalangin, talagang hinihingi natin ano ba yung kalooban ng Diyos. So dapat sa prayer talaga, ang kalooban ng Panginoon, yun ang sinisik natin. Kapag tayo nananalangin, hinihingi natin yung patnubay ng Diyos, hinihingi natin yung kanyang kalooban na maganap sa buhay natin. Ganun naman ang ating Panginoong Hesus. Sa kanyang pananalangin, wala siyang ibang hinihingi at hinahangad sa paglapit niya sa kanyang ama ay masunod niya yung kalooban ng kanyang ama. No? Matupad, maganap niya yung purpose niya, bakit siya pinadala dito sa mundong ito.
Ganun din dapat tayo bilang naglilingkod sa Panginoon. Hingin natin sa Panginoon, Lord, ano ba yung purpose ko? Ano ba yung gusto mo ipagawa sa akin sa araw na ito? Ano ba yung gusto mong mangyari sa mga sitwasyon na nangyari rin sa mga buhay natin, di ba? Kung ano naman yung mga hinaharap natin na mga pagsubok, kung ano naman yung sitwasyon natin sa buhay, ang sinisik natin is yung kalooban ng Panginoon. Lord, ano yung plano mo? Anong purpose mo? Bakit mo pinahintulot na itong sitwasyon na ito ay kaharapin ko? Ano dapat yun ang sinisik natin, hindi yung kine-question natin si Lord. No? Lord, bakit ako? No? Pagbiyaya yung natatanggap mo, hindi ka naman nagtatanong, Lord, bakit ako? Di ba? Hindi mo naman sinasabi, Lord, marami naman dito, bakit ako pa yung binigyan mo? Wala namang ganun eh. Mostly talaga, pag may mapagsubok, tinatanong natin, Lord, bakit ako? Di ba? Hindi dapat ganun. Kundi kapag dumarating tayo, ano man yung sitwasyon na kinaharap natin, ang hinihingi natin palagi sa Panginoon, Lord, ano yung purpose mo? Bakit nangyari ito sa buhay ko? Lord, ano ba ang kalooban mo na dapat kong gawin sa ganitong sitwasyon? No? Kasi alam naman natin, in all things, sabi nga, God works together for good. Alam natin na ang Diyos ay gumagawa ng mga mabubuting bagay sa mga nagmamahal sa Kanya. At may kita natin dito, habang si Jesus ay nananalangin, yung mga alagad naman ay sinasalpok yung kanilang bangka dahil sabi doon, ay pasalungat sila sa hangin. Di ba? Ganoon naman talaga mga kapatid. Nalalagay sila sa peligro, nalalagay sila sa hindi magandang sitwasyon kasi nga sumasalungat sila sa hangin eh. Ganun din naman sa buhay natin. Diba? Pag sumasalungat tayo sa kalooban ng Diyos, mostly talaga nailalagay tayo sa kapamakan, yung buhay natin. Diba? Inilagay natin yung sarili natin sa kapahamakan every time na sumusuway tayo sa kalooban ng Ama. So may kita natin dito, si Lord nandun sa burol, no? Nasa isang mataas na lugar at kitang-kita niya naman kung anong nangyayari sa mga alagad ng time na yon, mga kapatid. Ano ibig sabihin, ano man yung sitwasyon ng mga alagad na ito, alam ni Jesus kung anong nangyayari sa kanila. Yun naman yung pinaka-importante doon no? Alam ng Panginoon kung anong nangyayari sa kanyang mga alagad. Ganun din sa buhay natin. No? Bakit tayo hindi dapat mabagabag? Bakit hindi dapat tayo mabalisa, matakot? Ano man yung sitwasyon na pinagdaraanan natin sa buhay natin ito? Kasi ang Diyos nakikita niya sitwasyon natin. Di ba? Alam ng Diyos yung sitwasyon natin, alam ng Diyos yung pinagdaraanan natin, alam ng Diyos yung mga pangangailangan natin. Kaya wala tayo dapat ikatakot. Kasi nakikita ng Panginoon yun Kaya nga sabi doon, sumunod ang ating Panginoon sa pamamagitan ng paglakad sa ibabaw ng tubig. So may kita natin doon, nandun agad yung yung pagdating ng Lord para sila ay iligtas, para sila ay i-comfort. Nandun agad yung tulong ng Panginoon di ba? Hindi naman sila pinabayaan. Si Lord, hindi lang siya nakikita yung sitwasyon, di ba? Kundi siya mismo kumilos, siya mismo yung lumapit. Yun ang kagandahan sa Panginoon, mga kapatid. Hindi lamang alam niya yung sitwasyon natin, yung mga pinagdaraanan natin, kundi siya mismo, ino-offer niya yung kanyang sarili, yung kanyang kamay, para tayo ay tulungan. At minsan, siyempre, yung pamamaraan ng Diyos, minsan, iba sa pamamaraan natin, di ba? Kasi pamamaraan ni Jesus, lumakad siya sa ibabaw ng tubig, no? So, yung mga alagad naman natakot, di ba? Kasi kita nila may lumakad sa ibabaw ng tubig. Bakit na nang ganun yung ginawa ng Panginoon, no? Siyempre, mas okay na yun kaysa yung bigla na lang sa sumulpot doon sa bangka, di ba? Sabi, Lord, bakit dito yung pamamara mo? Tinakot mo pa kami. Makita sa'yo ng multo. Siyempre, pinapakita lang yun yung divinity ng ating Panginoon. Kasi hindi magagawa yun ng normal na tao. Ano talaga yun? Kasi nanalangin siya di ba? Yun talaga yung kalagan na kapag tayo nananalangin. Walang baha, walang mga alon nababangga sa atin, sasalpok sa atin, na makakagiba sa atin, o makakatinag sa atin kung tayo ay nagbababad sa panalangin.
Kasi yung problema ng mga alagad, yung ano yung tubig na yun no? Sinasalpok sila So yung problema nilang yun, yung challenge sa kanila, yung pagsubok na bumabangga sa kanila, nilakaran lang ni Jesus. Diba? Hindi naging problema sa Panginoon, kundi naglakad lang siya. Diba? Inapakan niya lang. Yung nagiging problema, yung nagiging pagsubok ng mga alagad na ito. So ganun talaga kapag tayo ay nananalangin. Yun talaga yung advantage talaga kapag tayo yung mga lingkod ng Panginoon ay nananalangin. Sinisik natin yung kalooban ng Panginoon. Hindi tayo natatakot. Hindi tayo nangangamba kasi alam natin kasama natin ang Diyos. Diba? Kasama natin siya. So sabi ni Jesus, huwag kayong matakot, ako ito. At sabi naman ni Pedro, kung ikaw yan Panginoon, papariyanin mo ako na naglalakad din sa babaw ng tubig. Ang maganda doon, may may command ang Diyos di ba? Bago lumusad si Pedro at maglakad sa babaw ng tubig, hinintay niya muna yung go signal ng ating Panginoong Hesus na halika, di ba? Kasi kung nagmadali rin siya at hindi niya hinintay yung command, yung signal ng Panginoon, malamang baka hindi siya makalakad sa tubig. Ganoon din sa buhay natin, no? Huwag tayong action agad, di ba? Huwag tayong action agad ng wala pang go signal ng ating Panginoon. Pero matuto tayong maghintay. Huwag tayong pabigla-bigla. Huwag tayong agad-agad na magdidesisyon na gagawa ng isang bagay na hindi natin muna hinihingi yung go signal ni Lord. Di ba? Mahalaga kasi yun Lord, kung ito ba ay napapanahon na, ito na ba yung tamang oras, panahon na dapat ko ito gawin, ipatupad, itong mga naiisip ko, itong mga plano ko. Kasi yung perfect timing pa rin kasi na kay Lord. Diba? Yung perfect timing na kay Lord. Sabi doon, si Pedro man ay nakalakad naman sa ibabaw ng tubig. Yung nga lang, lumubog siya. Kasi sabi doon, napansin niya Diba? Kasi pinansin niya yung hangin. Diba? Naramdaman niya naman, no? Yung na-sense niya yung hangin. Kaya, unti-unti naman siyang lumubog. Ganon din minsan sa buhay natin, di ba? Masyado kasi natin pinapansin yung mga bagay na hindi naman dapat pansinin. Na? The more kasi, ano ba? Kahit anong liit ng isang bagay, pag palagi mo yan tinitignan, lumalaki lang, lumalaki. Ganon din yung problema Pag palagi mo iniisip, lumalaki na lumalaki. Hanggang bandang uli, hindi ka na nilulubayan. No? Kasi akala ng problema, gusto mo siya. Di ba? So parang ano yan Parang kung may puti kang damit, di ba? Matalsikan ka lang kahit konti lang natalsik dahil puti yung mo. Pag palagi mo tinitignan, parang kala mo lumalaki, di ba? Parang pakiramdam mo, yung mga taong nakakasalubong mo ay nakikita nila yung dumi sa damit mo. Pero sa totoo lang, kung hindi mo naman sila sinabihan, hindi naman nila mahalata, hindi naman nila mapapansin. Pero ikaw, dahil tinitingnan mo palagi, pinapansin mo, kaya parang lumalaki siya. Kasi parang ibinubuhos mo na yung attention mo, yung oras mo, panahon doon, dahil lang doon sa duming tumalsik, doon sa puting damit mo. Minsan ganun tayo No? Masyado natin pinapansin yung mga bagay na hindi naman dapat pansinin. Ba? Nag-create na ng, siyempre, problema, suliranin, pagkabagabag sa ating buhay. So yun ang nangyari kay Pedro. Ba? Okay na sana, nakalakad na siya, papalapit kay Jesus. Ganun talaga sa buhay ng tao. The more tayo nagdidesire na lumapit sa Panginoon, mas dumarami yung mga challenges talaga, yung pagsubok. No, the more na dinidesire natin na maging katulad lalo ng ating Panginoon at dumapit yung magkaroon tayo ng intimate relationship sa Kanya, ay talagang dumarami rin mga pagsubok na dumarating sa buhay natin kasi part talaga yan The more tayo lumalapit sa Panginoon, the more natin kasi siyang nakikilala. The more natin nakikita yung glory niya, yung kanyang kadakilaan. Siyempre, sa mga ganun, the more na nakikilala natin siya,
sa pamamagitan ng mga experience, di ba? Diyan naman talaga natin makikilala ang Panginoon eh. Yung mga bagay na binabasa natin, bibigay lang yan ng kaalaman sa atin tungkol sa ating Panginoong Hesus. Pero sa pamamagitan ng ating experience, doon natin napuprove, doon natutuo yung mga bagay na nalaman natin, napakinggan natin sa kanyang mga salita. Diyan natin siya the more na nakikilala sa mga experience natin, sa paglilingkod sa buhay natin sa araw-araw, nakasama natin ang Diyos. Sabi niya doon, nang lumubog siya, inulat naman nang humingi siya ng tulong. Yun ang naman talaga sa buhay natin. Diba? Kung tayo nakakalimot, ang pinaka-the best na huwag natin kalimutan ay yung tumawag sa Diyos. Ganoon naman Sa sitwasyon ni Pedro, ang kagandahan doon, ang tinawag niya ang ating Panginoon. Nang lumubog siya, hindi niya tinawag kung sino pa yung makakasama niya. Kundi humingi siya ng tulong sa ating Panginoon. At ng time na yun, inabot ng ating Panginoon yung kanyang kamay para tulungan si Pedro. Kung titignan natin, si Pedro naman ay mangingisda, marunong lumangoy yan di ba? Hindi naman lulubog yan kasi marunong naman talagang lumangoy yan no? Pero ang pinapakita lang dyan, na sa mga sitwasyon ng buhay natin, hindi mo pwedeng dependehan, no? Na doon ka magdedepende sa nalalaman mo, no? Sa husay, ang galing mo. No? Hindi mo pwedeng sabihin na marunong naman ako lumangoy, no? Hindi ako natatakot. Kasi marunong naman ako lumangoy, no? Hindi ako lulubog, hindi ganon mga kapatid. Dito pinapakita na yung limitasyon natin, no? May mga bagay na hindi natin kayang gawin without yung tulong ng ating Panginoon. So, tinulungan siya. Sabi natin, Panginoon, napakaliit ng iyong pananalig. Hindi naman dahil nga wala siyang pananalig, kundi maliit lang. Di ba? Ganun talaga nangyayari kapag tinatanggal natin yung ating paningin sa Diyos. Kaya nga sabi, fix your eyes unto Jesus, the author and the perfecter of our faith. No? Siya yung nagbibigay at nagpapaganap ng pananampalataya natin. Kaya kapag inililis natin, tinatanggal natin yung ating paningin sa Panginoon, lumiliit yung pananalig mo sa Kanya. Yung pagtitiwala mo sa Kanya, lumiliit. Diba? Kasi iniiwas na natin. Yung paningin natin hindi nakatuon sa ating Panginoon. Kaya unti-unti, na pag lumalayo tayo sa Kanya, unti-unting lumiliit ng lumiliit yung ating pananalig sa Panginoon, na magiging reason talaga ng ating paglubog. Pero siyempre, habang hindi pa naman huli ang lahat, no? Kasi si Lord naman nagbibigay sa atin always siya nagbibigay ng chance sa bawat isa sa atin, ay huwag naman nating sayangin yung opportunity nyon. Dahil yung pagkakataon na yun, hiningi ni Pedro yung tulong ng ating Panginoon. Sabi niya doon, bakit ka nag-alinlangan? No? Nag-alinlangan na siya Nagduda siya kasi dahil doon sa hangin na yun, nawala na yung focus niya sa ating Panginoong Hesus. Kaya na medyo nag-alinlangan na siya. Kaya yun minsan, di ba? Nandun ka na sa spiritual na Kasi ng time na to talagang yung senses niya bilang tao, parang nawala ng time na yun di ba? Kasi hindi mo nararamdaman yung hangin Kasi nakafocus na talaga siya sa paglapit sa Panginoon Parang nasa ka na yung spiritual being mo, di ba? Bumalik siya sa niya, sa pagkalaman niya, di ba? Yung bilang tao. So naramdaman niya ngayon yung hangin. At dahil doon sabi, nag-alinlangan siya sa ating Panginoon. Kaya sabi, bakit ka nag-alinlangan? Sana tinuloy-tuloy mo lang, di ba? At sabi doon, pag sakay nila sa bangka, sinamba siya ng mga nasa bangka. At sabi nila, tunay na kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. So may kita natin dito mga kapatid, no? Na ang sumakay sila doon sa bangka ay tumigil yung hangin. Di ba? Kasi kapag kasama mo si Lord, talaga nagiging calm, no? Nagiging panatag, nagiging payapa ang lahat ng bagay. Ganun talaga sa buhay natin Kapag wala si Lord sa buhay natin, magiging magulo buhay natin. Di ba? Puno tayo ng pangamba, takot, puno tayo ng pagkabalisa, puno tayo ng pag-aalinlangan, discouragement, di ba?
Pero kapag nakakay Lord tayo, katulad yun, na nakasama na nila sa bangka, bumuti ang panahon eh. Diba? Gumanda ang lahat, tumigil yung hangin. So, ibig sabihin, napapanatag, nagkakaroon tayo ng kapayapaan, nagkakaroon tayo ng peace of mind, peace of heart sa buhay natin. Yun ang kagandahan kapag nakakay Lord tayo. Panatag yung isip natin at puso natin, ano man yung sitwasyon na pinagdaraanan natin, ano man yung mga suliranin na kinaharapan natin, panatag tayo kasi alam natin kasama natin ang Diyos. So yun naman mga kapatid, ang nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.